Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiis mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan sa Zamboanga at dyan sa Mexico, sa labas ng bansa. Muchas gracias, amigo. Bago pa pala ako magpatuloy sa pagpatikod, itong mayroong pinadala po na isang treasure marker, isang Prague marker po, nguso ng Prague marker po ito pinadala po sa atin ng ating katiits upang ipadikod niya at ipa-analisa sa atin. At ako'y nagpapasalamat po sa kanyang pagtitiwala na ako po ang kanyang pinagkatiwalaan sa pagpadikod ng kanyang nakita po na treasure marker na isang Prague head mga katiits. So ito'y parang uso po ng isang palaka mga katiits. Okay po mga katiits, ako muna ay nagpapasalamat po bago ako magpatuloy po sa pagdikod. Pasalamat po ako sa aking mga subscribers, siyempre, mga followers, at mga bagong subscriber at mga bagong followers na siyempre. At salamat po talaga sa inyo sa walang sawang sa pagtangkilik, walang sawang sa panonood po ng aking YouTube channel, bagamat ito'y maliit pa lamang. Thank you so much mga katiits. Arinawa ako inyong matulungan na mag-grow po ang aking YouTube channel na ang tema po ay more on decoding and analyzing sa mga treasure, symbols, treasure sign, and treasure markers mga katiits. Ngayon kung gusto niyo pong magpadikod, magpa-analisa, pwede niyo pong ipadala po yung mga picture po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung profile ko po doon, naka-sunglass pa ko doon, sunglasses, naka-shade. Piliin nyo po kasi maraming Alejandro Sanchez po ang lumalabas po doon. So, yun po mga katiits, yung gusto pong magpadikod, pwede nyo pong ipadala doon sa Alejandro Sanchez po sa Facebook page ko na naka-shade po, naka-sunglasses po mga katiits. Ako po yung kapasalamat din po sa aking katiits po na mula dyan sa Zamboanga. At ito po ay gumagawa ito ng gold locator. At itong kanyang gold locator mga katiits sa inyong kaalaman po ay in demand na po. At ito'y kilala na po dahil mayroon na pong walong naka-hits po, nakadetect po ng treasure item mga katiits. At yung huli nga po ay 2 gold bar na may tatak pang Burma. At ito'y na-detect dyan sa Davao de Oro. Gusto niyo pong bumili po, tawag lang po kayo sa number na Mr. Ruli Adlan Luok sa 0926-2632-843. 0926-2632-843. Or message lang po kayo sa kanyang Facebook page, Mr. Ruli Adlawon Luok. Okay po. Inulit ko po yung kanyang mobile number, 0926-2632-843. Bibili na po kayo mga katiits at ipo'y napakagaling na kanyang ginawa po na treasure hunting equipments na gold locator at ito'y proven na po at dahil sabi ko nga may 8 na pong items ang na-detect po ng mga katiits. Okay po, ito po ay tayo na pong mag-analisa po sa isang ulo po ng Prague po at ito isang legit po, isang legit marker po ng mga Yamashita treasure katiits. So ito po yung so may mga ano po ito, may mga tatlong ano ito, butas, 4, panglima yung parang pinakamata niya. So ito yung napapansin ko rito. Ito pwede pong i-convert po natin sa distance yung 5 butas kasama po yung kanyang mata. So i-check niyo po yung katiis, yung paikot nito, yung 4 na kanto na sa distansya po ng 1 hanggang 5 meters po ang layo sa kinalalagyan po ng Prague marker nito katiis. So ito po ang katiits, ang isang Prague marker ay isa pong madalas po ay ginagamit po ng Japanese po yan. At ang items ng mga katiits ay dyan lang po sa malapit po niyan. So marami pong mga katiits na nakuha niya
na ang distansya lang po ang layo ng items so, na nakuha, yung mga giveaways po ng mga jars o mga maliit na boxes po at mga valuables na rin po yung kanyang laman ay hindi gaanong malayo po. At sa tingin ko mga katiis, ito po ay isang markers na Prague palaka na markers nito ay nakadapa at lubog. Ito i-check nyo po mga katiis. Madalas po ang ganitong klaseng markers ay nandyan mismo ang item sa kanya, malapit sa kanya. So i-check nyo po. Kasi nga mayroon pong nakakuha na po ng mga katiis po natin Prague marker din. Ang items lang po ay nasa 1 meter lang po ang distansya at sa ilalim po mismo ng Prague po yung item. So, ang lalim na nga po na hinukay po nila ay wala pang 1 meter deep ang lalim at nag-sink po sila ng pailalim po doon sa pinakamarket ng bato na markers noon ay nakita po nilang items, isang jar na puno po ng valuable items po. So ito po, ito yung napansin ko po, mayroong 4 o 5, may maliit pang ano. So kasama po yung ay 6, kasama po yung mata. So pwede po natin yan i-convert po sa distance po. Pwedeng 1 hanggang 5 hanggang 6 meters po ang layo mga katiis. Mula dyan sa pinakalalagyan ng markers na bato nito na isang palaka. Huwag niyong kalimutan mga katiis, i-detect yung mismong bato or pwede niyo pong i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiis. At yan mga katiis ay pwede niyo pong pukpukin po yung bato at tingnan po kung alam niyo pong solid or ampaw. Pag sinasabing ampaw, posible po mayroon niyang items po mismo rack enclosed item mga katiis. So, huwag niyong kalimutan na i-check po yung pinaka-markers mga katiis kasi may mga markers kasi na mismo ang items dyan mismo sa pinaka-marker mga katiis. So, pwede niyo pong pukpukin ng maso yung buong markers na yan at alam niyo po yung tunog solid at alam niyo yung tunog ampaw o sinasabing ampaw, maluwag po yung ilalim at pwede pong may item yung pinaka-markers nito mga katiis. So lahat po ng anggulo ay ating titingnan, lalong-lalo na kung halimbawa yung katiis po natin nagpadala nito walang treasure hunting equipment. So nagbibase lang po, nagbabase lang po sila sa ating pag-decode at pag-analisa kung saan pwede silang magdig at saan pwede silang mag-start at gaano kalayo, gaano ka yung lapit yung distansya po na pwede nilang itisdig sa ganitong klaseng marker. So sabi ko nga, itong mga ganitong palaka na nakalubog, ang items yan ay napakalapit to talaga kasi yun nakahukay po na mga katiis po natin 1 meter na ang layo at sa bandang ispo nila yan nahukay at doon nakita nila yung giveaways na isang jar mga katiis. So ito po mga katiis, meron kong napapansin na itong mata ay nakaturo in between po ng south and west mga katiis. So i-check nyo po dyan, pwede kayo magtistig po dyan ng 1 meter hanggang 1.5 meters at 1 meter din ang lalim. Ang inyong hukayin, pwede po kayo magtistig dyan sa nakaturo sa mata, yung kaliwang mata niya mga katiis. So in between, so ibig sabihin sa palagitan po ng west and south mga katiis. So yun nyo po ang inyong gagawin. Pwede po kayo magtistig or i-detect nyo po ng metal detector or gold locator yung mga katiis. So yun po yung isa po na napakaganda kasi nga itong area ay para siyang malinis po at nakatingin po yung kanyang mata dyan sa may palagitnaan po ng west and south mga katiis. So yan, pwede nyong itistig, pwede kayo magtistig po dyan ng 1 meter hanggang 1.5 meter. Yung kanyang lapad po ay pwedeng 1 hanggang 3 meters po para maluwag po yung at mahagip nyo po
yung item mga ka-TH. So, ano po yung mga makikita nyo po sa pag-test-dig po, lalo-lalo kung wala po tayong treasure hunting equipment. Pansin nyo po na may mga bato po yan na ihalo po sa mga, halimbawa sa mga ano na kayo, kalahating metro na po or 1 meter. Makakita kayo ng mga hugis heart, hugis puso, o hugis triangle, hugis rectangle na parang gold bar na bato, or may mga shell na galing dagat, o mga gamit, mga basag na baso, buti, na ito po ipalatandaan na yan po yung kanilang hukay. Pag yan po nakita nyo ay tumpak po, tamang-tama po yung inyong paghukay sa area niyan. So yung mga ka-TH, huwag niyong kalimutan sa pag-detect po o sa yung katawan mismo ng marker. Pwede niyong pukpukin po ng maso. Pwede niyong i-check niyo po. Baka mayroong rock enclosed item po yan mga ka-TH. So yung sinasabi ko, madalas po, minsan hindi natin napapansin mga ka-TH po natin, nakaligtan po natin i-check po yung marker mismo, yung pala yung item ay nandyan sa bato, sa loob ng bato mga ka-TH. So ano pa mga ka-TH akin napansin dito? So tingnan nyo po yung apat na kanto nito mga ka-TH. So ito po ay sa east, west, north, and south. So huwag niyong kalimutan po ang sa distansya po ng 1, 3 hanggang 4 meters po ang layo sa apat na kanto niya mga TH. Baka mayroon po itong coordinated countersign or coordinated markers po mga TH na pwede pong mag-pinpoint po sa item mga ka-TH. So, huwag niyong kalimutan po sa bandang east po, 1 hanggang 3 meters po, pwede niyong i-detect po ng metal detector or gold locator, as well as the west area and the south, as well as the north area sa distansya po ng 1 hanggang 3 meters po ang layo. At yan po, baka po mayroon kayo napansin po dyan ng mga coordinated markers. Sana po ay nabigyan po natin ng linaw at guide po yung katis po nagpadala nito. Maraming salamat po. God bless us always. Katis.